Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Language Quarter 2, Week 3, Day 3 na tayo. Layunin natin sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapahayag ang mga ideya tungkol sa paksang tinalakay. Nagagamit ang mga natutunang pangalan ng bagay sa pagpapahayag ng mga ideya na may kaugnayan sa paaralan. Nakapagtatalakay tungkol sa mga pagkaing matatagpuan sa kanilang lugar. Nakikita ang kaugnayan ng wika at kultura. Magamit ang mga madalas na salitang natutunan mula sa kwento. Sa inyong klase sa reading, nabasa ninyo ang kwento ng pamilya matatag. Ang kanilang pamilya ay huwaran ng isang pamilyang nagtutulungan at nagmamahalan. Ang mga miyembro. Dahil sa kanilang katangian, sila'y naimbitahan sa paaralan ng kanilang anak na si Rex. Humanga ang mga guro at kaklase ni Rex sa kanya. So bago kayo tumungo sa aralin ngayong language, kailangan ay napag-aralan nyo muna ang aralin sa Reading and Literacy upang maging pamilyar kayo sa kwento ni Rex. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang inyong karanasan sa paaralan na may kaugnayan sa hayop. Sa unang bahagi ng talakayan ay nakapagtala ako ng mga hayop na nakita ninyo sa paaralan. Ano ang damdamin ninyo tungkol dito? Ang mga hayop ba na ito ay naninirahan sa paaralan o naligaw lamang o bumisita? Narito ang ilang mga bahagi ng paaralan na madalas pinupuntahan ng mga bata. So punan ninyo ng mga bagay ang bawat hanay. Iugnay ninyo ang mga ito kung saan sila nakikita. Kagaya nito, halimbawa sa kantina, nakakakita kayo ng pera, pagkain, baso, kutsara, tinidor. Tandaan, mga bagay lamang na nakakita sa mga lugar na ito. Sa silid-aralan, ano ang makikita dito? Nakakakita kayo ng upuan, mesa, TV, pisara. Sa opisina naman ng principal, may mesa rin, upuan, computer, aircon. Sa silid-aklatan, syempre may aklat, mesa, upuan, ventilador, cabinet. So, ipagpalagay natin na sa pagdala ni Rex sa kanyang mga magulang sa paaralan upang makita ng mga ito kung saan niya ginugugol ang mga araw ay hihinto sila sa kantina. Nagkataon na ipinagdiriwang ang buwan ng wika at iba't ibang kakanin ang nakahain. Mayroong ube halaya, kutsinta, palitaw at iba't ibang uri ng suman. Ang mga kakanin na ito ay nagmula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at mayroong kakaiba at kapana-panabik na lasa. Mayroon pa ba kayong alam na ibang pagkaing Pilipino o mga pagkain na nakain ninyo sa lugar kung saan nagmula ang inyong mga magulang? Sige, maaari nyo silang tanungin para kung hindi nyo alam. Okay, baka meron kasi pero hindi nyo lang alam. So, alamin nyo kung ano-ano ang mga ito at itala ang inyong sagot. Ngayon, subukan nating bumasa ng isang maikling talata tungkol sa isang sikat na kakanin. Pagkatapos kong basahin ito, ay isipin ninyo kung paano ninyo ilalarawan ang napili ninyong mga pagkain. Ang palitaw. Nakakain na ba kayo ng palitaw? Alam nyo ba ang palitaw? So, ang palitaw ay gawa sa giniling na bigas o malagkit. Ito ay hinuhugis ng bilog-bilog. Inilulubog ito sa mainit na tubig at aangat ito kapag luto na, kaya tinawag na palitaw dahil lumilitaw ito kapag ito ay luto na. Kapag nakuha na ito sa tubig ay lalagyan ito ng niyog. Ang niyog ay hinahaluan ng asukal at linga o sesame seed. Sa pagkagat mo sa palitaw, malalasahan mo ang lagkit ng bigas at ang tamis ng niyog na may asukal at linga. Ngayon, hindi ko na babasahin ang pangungusap dahil hindi ko na ito mababalikan sa video. So, kayo na lang ang bumalik muli dun sa binasa ko. So, i-backward nyo na lang yung video, no? So, sa bawat linya, syempre,
Hindi na makakapagtanong si ma'am. So ngayon, basa-basahin nyo at ang mahalaga ay naunawaan nyo yung aking binasa tungkol sa palitaw. Ngayon, kung meron kayong mga katanungan o naku-curious kayo tungkol sa palitaw, maaari kayong magtanong. O magtanong kayo ng mga nais yung malaman pa tungkol sa palitaw, kagaya ng mga ginawa natin sa ating mga nakaraang aralin. No, kung halimbawa, bakit po nalitaw ang palitaw? Saan po gawa ang palitaw? Kung medyo hindi nyo nakuha yung mga sagot. O kaya may iba pa po bang kakanin? Kung hindi kayo pamilyar sa mga kakanin. So, bakit kailangang nagtatanong? Dahil ang pagtatanong ay isa sa mga paraan kung paano ninyo maipaparating sa inyong guro ang mga bagay na hindi malinaw sa inyo. Dito nyo rin mabibigyang linaw ang mga konsepto na sa tingin ninyo ay kailangan pa ng mas malalim na paliwanag. Limitado lamang ang mga pagkain na nakikita natin sa kantina ng paaralan. Kapag mayroong mga okasyon at pagdiriwang, nagkakaroon ng pista at naipapakilala ang iba't ibang pagkain sa mga mag-aaral at guro. Ano-ano pa ang mga okasyon na ipinagdiriwang sa paaralan na nagkakaroon ng labis na paghanda? O pwedeng pagka-Christmas party. Ayan. Ano pa? O pwedeng yung mga, halimbawa, may mga birthday na nag-celebrate sa classroom. O yun. At mga iba't iba pang okasyon. So, hindi ko na kayo matatawag. So, maaari nyo ibahagi ito sa inyong mga magulang o sa inyong class. Sa bawat pagbabahagi ninyo, magtala kayo ng mga pangalan ng mga bagay. Okay? Halimbawa, buwan ng wika. Ang mga bagay na may ugnay sa buwan ng wika ay barong, sombrero, saya, tsinelas, pagkain. Mayroon akong pangungusap, nais kong buuin nyo ito batay sa inyong natutunan. So, online tayo, kaya dito nyo na lang ito mababasa, hindi sa pisara. Ang pangalan ng mga bagay ay nabibilang sa pangalan. Ang pagtatanong ay isang paraan upang mas madagdagan ang kaalaman mula sa mga eksperto sa mga pinag-uusapang paksa. Ngayon, nais kong iguhit ninyo ang mga bagay na inyong napili na makikita ninyo sa paaralan. Magbigay kayo ng 3 salita na may uugnay nyo sa inyong napili. Halimbawa, pisara. Ang pisara ay parisukat. Kunwari, upuan. Upuan, matigas. Mesa, mahaba. Yan. So, maaari kayong mag-isip. So, ngayon, lagyan ng check kung ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng bagay at X kung hindi. Lapis, check or X. Check dahil ito ay bagay. Aso, check or X. X dahil ito ay hayop. Pulis, X ulit dahil ito ay tao. Baso, check dahil ito ay bagay. At ang huli, mesa. Ito ay check. Yan. So, sana'y natandaan nyo ang pangalang pinag-aralan natin ngayon at matukoy nyo ang pagkakaiba-iba ng pangalan ng tao, bagay, at hayop na atin nang natalakay. Hanggang sa muli nating aralin. Paalam!